Sa gulo po ng politika ngayon, sa gulo po na nangyayari, I am one with the Filipino people in this crusade against corruption. Sana yung mga ginagamit na pondo sa flood control na ginagawa pong gatasan ng ilan, sana ginamit na lang po sa mga ospital, ginamit na lang po sa classroom, ginamit na po sa mga health center. Ilang buhay po, ilang mga mahihirap po makikinabang po dito. Patuloy ko pong ipaglalaban yan bilang inyong senador in the next 5 years po. Bukas po ang ating opisina para sa inyong lahat. Tawagin nyo lang po akong Kuya Bongo. Masama po loob ko sa PhilHealth last year dahil meron po silang excess funds na binalik sa National Treasury. Hindi naman po excess funds yun dapat Dapat po ginamit yun sa pasyente. Para walang excess funds, walang kukunin yung National Treasury. Ngayon, binalik rin po. Ang PhilHealth po, klaro naman PhilHealth, health para sa Pilipino. PhilHealth, klaro po. So, para paglalaban ko po ang kalusugan ng bawat Pilipino. Bilang chairman po ng Committee on Health, 6 years po noon, 3 po ang aking naging prioridad. Malasakit centers, super health centers, at regional specialty centers. At ang PGH po, isa sa mga unang malasakit center na naitayo po noon. At dapat po walang pinipili yan. Para sa Pilipino po yan. Pera po ng Pilipino yan, dapat po ibalik sa Pilipino sa mabilis na paraan. At ako naman po nakikiusap sa ating mga social worker. Huwag niyo pong pabayaan yung mga kababayan nating mahirap na wala pong ibang matakbuhan. Habaan niyo po ang inyong pasyensya sa mga pasyente na wala pong ibang matakbuhan kung hindi po tayo na nasa gobyerno. Meron na 167 na malasakit center sa buong Pilipinas at kasama na po ang PGH. Batas naman po yan at karapatan po yan ng bawat Pilipino. Pangalawa po, ito pong super health centers. It's a medium type of polyclinic. Maganda po ang layunin ng super health centers. Nakikiusap po ako parati sa ating DOH na make it operational. Monthly po ako naghihiring noon, including PhilHealth, yung mga reforma po sa PhilHealth. At nagkaroon po ako ng 14 hearings sa Senado. Kasama na po dyan yung health emergency allowances ng ating health workers. Finally, last year, nabayaran na po yung 27 billion at this year, yung 6.7 billion sa ating pagpupursige, pagpapaalala sa ating DOH at DBM. Dahil services rendered na po yan, pinaghirapan po yan ng ating mga health workers. Sila po ang hero ng pandemya. Kayo po yung hero ng pandemya. Hindi natin mararating ito kung hindi po dahil sa inyo. Pinaglaban natin yan at gusto ko lang po i-share sa inyo itong sa PhilHealth. Sa mga masama po loob ko sa PhilHealth last year dahil meron po silang excess funds na binalik sa National Treasury. Hindi naman po excess funds yun dapat Dapat po ginamit yun sa pasyente. Para walang excess funds, walang kukunin yung National Treasury. Ngayon, binalik rin po. Ang PhilHealth po, klaro naman PhilHealth, health para sa Pilipino. PhilHealth, klaro po. So, para paglalaban ko po ang kalusugan ng bawat Pilipino. Finally naman po, marami na silang reformang ginawa. Pero napakaliit pa rin po ng share ng PhilHealth. Kahit tinasa nila ng 50% yung case rates, maliit pa rin po yun. Sobrang liit po. Meron pong isang medical, provincial medical chief ng Camarines Norte. Nagkasakit po siya. 4 million ang sinagot ng PhilHealth, 27,000. Nagkasakit siya muli, 6 million ang sinagot ng PhilHealth, 27,000. A total of 57,000 out of 10 million, that is less than 1% pa rin po. Kulang. Tinasa nila yung case rates, kulang pa rin po. 27,000, 28,000 lang yun. 85,000 out of 10 million. Dapat po, ang PhilHealth, gamitin niyo po yung pondo, ibalik niyo sa tao. Alam niyo yung provincial health officer, ang na-contribute niya po sa kanyang sahod, 200,000. Ang na-avail niya lang po, it's 58,000. Nalugi pa siya, namatay pa siya. Dapat po ang PhilHealth, gamitin niyo po sa yung pondo. Ibalik niyo po sa taong bayan dahil kaltas po yan sa sahod namin. At pangalawa, yung mga indirect contributors, dapat alam nila na meron silang benepisyong natatanggap sa PhilHealth. Minsan, hindi po alam ng ating mga kababayan. Meron po buntis sa Cebu, nanganak sa sidewalk, takot magpa-hospital. Namatay po yung mag-ina.
dahil po sa takot silang magpa-hospital. Anyway, going back to my job as senator, yan po sa Super Health Center, kahapon po na sa pagdinig ng committee hearing, nakikiusap po ako muli sa DOH, please make it operational. Magtulungan po kayo ng LGUs. LGUs naman po mag-ooperate yan, magtulungan po kayo. Trabaho po ng DOH yan to make it operational. Bigyan niyo po ng prioridad yung completion at matatapos po ito. Kulang raw nila doctors minsan, mga nurses, medical frontliners. Magtulungan po kayo dahil 7,000 islands po ang Pilipinas. May mga lugar po na walang hospital, walang mga health centers. Ngayon po, marami po maganda po ang layunin ng super health centers tulad ng Tingloy, Batangas. Island po, 1 oras ang biyahe noon, yung mga buntis nanganganak sa tricycle sa bangka. Ngayon, meron na silang health center doon na pwede na pong manganak. Nandiyan na po yung pharmacy. Maganda po ang layunin nito. Importante lang po, tutukan lang po ng mga concerned na department like ng DOH at ng LGU. Magtulungan po kayo at huwag po kayong magsisihan at magturuan. At pangatlo po, ito po Regional Specialty Center. Batas na po ito ngayon, yung paglalagay po ng mga heart center, kidney center, neonatal, geriatric sa mga matatanda, brain and spine, ortho, mental health, at iba pa. 17 po ito na mga specialty center na itatayo po sa mga selected DOH hospital sa buong Pilipinas. Katulad ng mga taga Zamboanga, taga Cagayan, taga Davao, Iloilo, Cebu, ang layo po magpa-opera sa heart center sa Quezon City. Ngayon po ilalagay na po sa mga selected DOH hospital. Tulad po ng PGH na po, mas mapalawig niyo po ang inyong serbisyo. Napakaganda po ng PGH. Isa pong magandang halimbawa ang PGH at malaking tulong po ang PGH sa ating inaasam, pinapangarap na sana po ay makamit natin yung ating universal healthcare. Ang layo pa natin sa ngayon. Pero pag natutulungan po ang gobyerno, pribado, ang ating mga medical frontliners, doctors, ay makakamit po natin itong pangarap natin. So muli, maraming salamat po muli sa inyo. At bilang chairman rin po ng sports at youth, bilang chairman ng youth, unahin ko po yung mga kapakanan ng ating mga kabataan, estudyante. Isa po ako sa nakipaglaban ng Free Tertiary Education Act noon at nag-file din po ako ng Expanded Free Tertiary Education Act. Pangalawa, bilang chairman ng sports, isa po ako sa nagsulong ng National Academy of Sports. Meron na yung eskwelahan sa New Clark City na pwede po mag-aral at the same time, mag-training ang student athletes. Walang masasakripisyo dahil pwede pong pagsasabayin ang pag-aaral at ang pagdating training po. Gusto ko po paramihin yan pagdating ng panahon. Proud po ako, Mayor Isko, si Carlos Yulo, first twin gold natin mula sa Maynila. Taga rito po. Nakaka-proud po. Chairman po ako ng Sports 2019. Dati kulela tayo eh. Wala tayong napapanalunan na ginto. Ngayon, meron na tayong ginto sa Tokyo Olympics at 2 gold naman tayo sa Paris Olympics. At tututukan ko rin po ang edukasyon. Sisingit ko na lang po sa inyo, sa gulo po ng politika ngayon, sa gulo po na nangyayari, I am one with the Filipino people in this crusade against corruption. Sana yung mga ginagamit na pondo sa flood control na ginagawa pong gatasan ng ilan, sana ginamit na lang po sa mga ospital, ginamit na lang po sa classroom, ginamit na po sa mga health center. Ilang buhay po, ilang mga mahihirap po makikinabang po dito. Patuloy ko pong ipaglalaban yan bilang inyong senador in the next 5 years po. Bukas po ang aking opisina para sa inyong lahat. Tawagin niyo lang po akong Kuya Bongo kahit saan tayo magkita. Kilala naman po ako ni Mayor Isko. Wala po akong kaarte-arte sa katawan. Kung anong kinakain niyo, gano'n rin po ako. Na sinasakyan ninyo, gano'n din po ako. Kalabitin niyo lang po ako anytime. Just call me Kuya Bongo. Pero may pakiusap lang po ako sa inyo. Kung mas matanda kayo sa akin, huwag niyo naman akong tawaging Kuya Bongo lang po. Madaling tandaan pangalan ko, Mayor. Pumunta ka dyan sa kanto. Pag traffic, mainit ang ulo ninyo.
Anong sasabihin niyo pag nag-green na yung traffic light? Go. O, alam niyo. Pag gutom na kayo, bibili kayo ng manok, chokes to? Go. At saka sa mahilig uminom ng alak, anong tawag sa inyo? Laseng? May pakiusap lang ako sa mga lasenggo. Magagalit ang mga doktor sa inyo. Huwag na huwag kayong magmaneho pag nakainom kayo. Pag may nangyari sa inyo, ako na naman ang maalala ninyo. Pag kayo ay na, bungo, kita nyo mala. Anyway, ang ating paboritong araw, walang trabaho, linggo. Sa mga Bisaya, may Bisaya dito? Sus, kanagkan may Bisaya na rin. Bisaya. Sa amin, ang aming paboritong araw, Domingo. At meron pa. Kaya nagtataka sila, bakit nanalo ako sa... Alam mo, number 1 ako sa Mindanao, number 1 rin ako sa Visayas. At some areas dito sa Luzon, number 1 ako sa Mountain Province, sa Bataan, dito po sa North, Nueva Vizcaya. Sa mga Ilonggo, sa Capiz, number 1 daw ako doon. Alam niyo bakit? Lahat ng Ilonggo kamag-anak ko. Kasi ang tawag sa kanila, Ilonggo. Ang pangalan ko, Bongo, ni Pinsan kami, damo sa parenting na to. Pero totoo, marami talaga kamag-anak. Mga Tisoro, isa po akong Batanggenyo na Bisaya rin po. Maraming Bisaya dito sa Manila. Naligaw lang po kami rito. Hindi naman po sinasadya na napunta po kami rito. Kahit si former President Duterte, ayaw sana mag-presidente na talagang pinilit lang po siya ng tao. Ako, sino ba mag-akala maging senador po ako? Gusto ko lang po tahimik na buhay, makapagtrabaho lang po. At proud lang po ako, malapit po sa puso ko rin yung medical field. Kasi yung anak ko, isa na po siyang registered medtech, magna cum laude sa UST nung this year at ngayon gustong mag-doktor. So, nag-proceed po siya bilang doktor. Yung isang anak ko naman po, taga dito po ako, taga Maynila, ano po ako? Tagal rin po ako dito. Ano na yun? At yung anak ko, siya po yung number 1 ng batch nila sa accountancy sa Lasal 2019. Summa cum laude po siya noon. At top 3 siya sa board ng accountancy. At ngayon, lawyer na po siya. Siya yung class valedictorian ng Ateneo School of Law. So, CPE lawyer na po siya ngayon. So, malapit po sa puso ko yung mga kabataan at edukasyon, napakahalaga po para sa atin. Lahat naman tayo mga magulang, gusto natin ang bigyan ng magandang kinabukasan po ang ating mga anak. So maraming salamat po muli sa inyong lahat. At Father, maraming salamat po. Meron lang po ako sasabihin sa inyo, sana po'y maalala ninyo ito sa mahabang panahon. Mga kababayan ko, minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa, gawin na po natin ngayon dahil hindi na tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Kuya Bongo. Patuloy po akong magsiservisyo sa inyong lahat. Dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo po sa tao. Father, serbisyo po yan sa Diyos. Alakpakan natin ang Panginoon sa buhay. Maraming salamat at mahal na mahal po kayo. Thank you very much po. Doc Gab, sa lahat ng mga medical workers ng PJ, congratulations po. Mayoris po, congratulations. Tulungan natin mga kababayan nating mahirap. Salamat po. So, ribbon cutting po ng Balay Lingap. So, si Mayor Isko Moreno at si Senator Bongo nandito po. So, ikutin po yung loob dahil kakatapos lamang po ng speech ng ribbon cutting. Okay, sige. So, ngayon, open na po yung mag-ribbon cutting na. Kasalukuyan po sinisilip yung mga loob, mga pinto. Ito, pakita ko lamang. Nandun sila Yorme. Ayan, yan yung example. Dito po ang second floor. Akit na po tayo sa second floor. Dito po tayo. Dito sa second floor. Aircon pa, no?
second floor sila. In the second floor. Especially kasi Hindi ako tulak. kasi tapos na ako napasa na sa museo the other day sa aking purchase. Kaya tsaka lokal pala sa ito natin. Pero we really need to tama pwede kasi dapat kasi nanaro pa ng ginawa. Ay. So, papunta kami sa second floor. So, inikot po yung mga yung building po nito. Sa mga nagtatanong, ano ito, malapit lamang po sa Luneta, harap Ermita. So, pasilip po sa loob kung ano yung tsura. So, ito yung itsura. Ayan. So, wala pang mga laman dahil nakakasimula lang. Pero by the soon, magkakaroon ng laman yan. Ayan. Then may aircon din, no? Aircon to buong Sa taas mo yung family house mo natin. Parang dorm. Opo, transient homes. Ayan, branch. aircon. So papunta tayo sa third floor, no? Ganda. Lamig pa. Tapos malalaki pa yung kada pinto. Pero hindi pa natin alam kung ano yung ilalagay dyan, no? So, third floor. Nakita ko lang yung second floor. So, third floor naman tayo. Ito, third floor. Tsaka na natin ikutin lahat. Nandito kasi sa Tayorme. Dito tayo. The last time, na pumasok sa Pilipinas yung pumasok sa So, iniikot yung ano, no, kada lugar dito sa third floor. Dahil kakatapos lang na ribbon cutting. So, ikot tayo.
din, no? Third floor tayo. Meron na silang shower, banyo, ito, Dito po yung CCTV outdoor. Yung dito po ng baby, nag-ahabol pa ako eh. Successful business. John. Sir. John. Okay. Let's go. Thank you. Scared na ako. See you. Oh, sa baba. Last part na lang po. Peter, na lang po tayo dun sa committed po. Sige. Pam. Yan, no? So, nasa rooftop tayo. Fourth floor, pababa po. Ay, pwede, lahat po ito pwede makaprotay. Alam ko, meron din mga maraming kwarto dito. So, maraming matutulugan na higit sa lahat, naka-aircon pa. So, swerte. Pababayin lang natin. So, yung location natin, Luneta, harap lamang po ng Luneta. Ayan. So, itong isang buong building na to, inikot po, ayun o, inauguration doon sa baba. So, isang buo. So, yung PGH nandyan lamang pag dinaretso mo. So, may ano kasi mga kumakalat na doon sa Facebook na natutulog lang sila sa kalsada, yung mga nakapila po sa PGH. Ayan, meron na po silang pahingahan kung saan dito po itong building na to. So, nasa rooftop kasi tayo, hindi natin mapakita yung kwarto, pero naka-aircon po. Pababa tayo, papakita ko sa inyo saglit. So, para updated na lang kayo, pa-like, pa-share po, at subscribe. So, papakita ko rin po, ayan. So, bagong-bago, may mga lababo, CR, ayan, may mga, ano dyan, kwarto, iba-iba, ayan, oh. So, kada pinto dito sa kabila, ayan, meron din ito. Kakabukas lang kasi. So, maganda. Pakita ko mamaya yung kanina. Nasaan yung kanina? Dito. Ayan. Ayan, marami yan. Aircon, no? Ganda na siya. Ganda ng mga ano, daming matutulugan. Mayroong yung iba kasi nasambayan sa baba tayo yung sa kwarto. Alam ko yung iba dito lalagyan pa ng ano yung siyempre hindi pa kompleto yan, lalagyan pa ng tulugan. Ito yun dito. Pakita ko na sa ayan, ang lamig. Ayan, ayan yung tsura. So, lalagyan pa yan. Pero merong area dito na meron eh. Doon nata sa taas, dito nakita. Ang lamig, aircon. Wait lang ah. Baka tayo, nandun kasi sila Mayor Isko, tsaka si Senator Bongo. So, 4th floor, hanggang 4th floor pa, saka may rooftop pa. So, kaysa nasa lansangan sila di ba? Maganda. Ito yung ano dito, stage. Ayan, sa stage, yan sila nag-seal up.
Padaan lang. Maraming salamat po sa Thank you, Dr. Christian. Thank you. Salamat po. Salamat po. Sobrang salamat po sa inyo. Salamat sa pagmamahal sa mga pasyente, lalo na po sa Una kayo. Wait lang, tignan natin kung may ambush interview kasi may balita kay Senator Bongo eh. Meron po po ang merienda, doktora. Dito tayo. Sa likod, baka nag-join us. Ito yung ano, yung ano, PGH. Ayan. Ayan, Philippine General Hospital, Balay Lingap. Ayan, hindi ka maliligaw kasi harap lamang po niya is Luneta Park. Salamat po sa pagpunta dito sa aking blessing. Doktora Padilla, thank you for attending. Meron po tayong konting kakain sa likod para sa mga Buda and cherry